Sa likod ng malalaking bakal at selyadong pinto, natagpuan ko si Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay tila may sinasabi na hindi ko maipaliwanag. Isang misteryo ang bumabalot sa kanya. Ngunit sa kabila nito, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon. Ako si Mia, isang simpleng dalaga na nooy hindi inakala na mahuhulog sa isang lalaking may kasalanan. Isang umaga, nagdesisyon akong bumisita sa piitan. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit may puwersang nagtutulak sa akin. Pagdating ko roon, naglakbay ang aking mga mata sa bawat bilanggo. Hanggang sa mapadako ang aking paningin kay Lorenzo. Siya ang may pinakamalalim na tingin na aking nakita. Ang kanyang mata ay puno ng desperasyon. Ngunit sa likod nito ay may pag-asa. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may kakaibang tibok ang aking puso. Nagsimula ang lahat sa simpleng pag-uusap. "Bakit ka narito?" tanong niya. Hindi ko alam ang isasagot, ngunit sinabi ko na lang, "Gusto kong makilala ang mga tao sa loob." Ngumiti siya, isang ngiti na may halong lungkot at saya. Sa mga susunod na linggo, mas lalo pang lumalim ang aming mga pag-uusap. Natuklasan ko ang kwento ni Lorenzo, isang kwento ng pagkakamali, ng maling desisyon na nagdala sa kanya sa kinaroroonan niya ngayon. Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa, ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang isang uri ng pag-unawa. Sa bawat kwento niya, mas lalong lumalalim ang pagtingin ko sa kanya. Natutunan kong mahalin siya sa kabila ng kanyang kasalanan, sa kabila ng kanyang pagkabilanggo. Ang kanyang pag-asa na isang araw ay makakalaya ay tila naging aking misyon. Tulad ng isang bulaklak na tumutubo sa gitna ng disyerto. Ang aming relasyon ay nagsimulang umusbong. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa aming pagmamahalan. Maraming tao ang nagsasabi na ako'y naliligaw ng landas, na ang pagmamahal ko kay Lorenzo ay isang malaking pagkakamali. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mas pinili kong maniwala sa kanya. Sa kabila ng mga bintang, sa kabila ng mga pagdududa, mas pinili kong ipaglaban ang aming pag-asa. Isang gabi, habang kami nag-uusap sa likod ng rehas, may naiwang tanong si Lorenzo sa akin. "Mia, kung sakaling makalaya ako, makakaya mo bang harapin ang katotohanan ng aking nakaraan?" Napaisip ako. Alam kong hindi madali ang pagmamahal na ito. Alam kong ang aming relasyon ay puno ng pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam ko ang tunay na pag-ibig. Bago ko pa man masagot ang kanyang tanong, narinig namin ang malakas na sigaw mula sa kabilang selda. Isang bilanggong nagwawala. Ang mga gwardya ay nagmamadaling tumakbo patungo sa pinanggalingan ng sigaw. Sa kabila ng kaguluhan, naramdaman kong may kakaibang tensyon sa hangin. Alam kong hindi ito normal. Habang pinagmamasdan ko ang nangyayari, isang gwardya ang biglang lumapit sa akin. "Mia, kailangan mong umalis. Delikado ang sitwasyon," sabi niya. Mula sa likod ng rehas, narinig ko ang boses ni Lorenzo. "Mia, tandaan mo ang sinabi ko. Mahal kita, ngunit hindi ko alam kung ano ang mangyayari ngayon." Sa kabila ng takot, naramdaman kong kailangan kong manatili. Ngunit bago pa ako makapagpasya, may naramdaman akong malamig na bakal na nakatutok sa aking likod. "Huwag kang kikilos," banta ng isang boses na puno ng galit. Makalipas ang ilang linggo simula nang una kong bisitahin si Marco sa kulungan. Hindi ko maiwasang magmuni-muni sa aking desisyon. Sa kabila ng kanyang kasalanan, nararamdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa kanya. Sa bawat pag-uusap namin, unti-unting napupukaw ang aking kuryosidad tungkol sa kanyang nakaraan. Sa kabila ng kanyang madilim na nakaraan, tila may liwanag na pilit kumukutitap sa kanyang mga mata tuwing kami magkausap. Isang araw, bumisita ako sa kulungan na may dalang balita. "Marco,
Sabi ko habang kami ang magkaharap. Mayroon akong nalaman tungkol sa kaso mo. May bagong ebidensya na lumitaw. Hindi ko alam kung paano ito makakatulong sa'yo, pero gusto kong malaman mo. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha, ngunit mas nanaig ang pag-asa. Ano yan, Elise? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pananabik. May bagong testigo na lumutang. Sinasabi niyang nakita niya ang tunay na nangyari sa gabi ng krimen. Tugon ko. Bukas, pupunta siya sa korte para magsalaysay. Puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ngunit may bahid ng takot. Elise, salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Hindi ko alam kung paano kita masusuklian. Ngumiti ako. Hindi mo kailangang magbayad. Ang mahalaga ay malaman ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, hindi ko mapigilan ang kaba sa aking dibdib. Naisip ko ang posibilidad na mapawalang sala si Marco. Ngunit sa kabila ng pag-asa, may bahagi ng aking kalooban na nagsasabing mag-ingat. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng bagong testigo sa kanyang paglitaw? Dumating ang araw ng pagdinig sa korte. Naroon ako, kasama ang pamilya ni Marco at ilang kaibigan. Lahat ay nag-aabang sa magiging pahayag ng testigo. Nang siya'y tumayo sa harapan, kita ko ang tensyon sa paligid. Sa gabing iyon, simula ng testigo, nakita ko ang isang lalaki na pumasok sa bahay ng biktima. Hindi si Marco ang nakita kong lumabas mula sa likuran ng bahay. Mayroong ibang tao. Ang bulungan at ingay sa loob ng korte ay hindi maawat. Puno ng pag-asa ang lahat. Ngunit sa likod ng aking isipan, may gumuguhit na takot. Sino ang tunay na may sala? Bakit ngayon lang lumutang ang testigo? Pagkatapos ng pagdinig, nagkaroon ng pagkakataon sina Marco at ang kanyang abogado na makausap ang testigo. Ako'y nanatiling nakatayo sa gilid, nagmamasid, nang biglang lumapit sa akin ng isang lalaki. Elise, tama ba? Tanong niya. Tumango ako. Nagtataka kung sino siya. Sino ka? Isa ako sa mga kaibigan ni Marco. Sagot niya. May mga bagay na kailangan mong malaman. Hindi lang sa kaso ni Marco, kundi pati sa kanya mismo. Naguluhan ako. Anong ibig mong sabihin? Elise, hindi lahat ng sinasabi ni Marco ay totoo. May mga bagay siyang itinatago sa'yo. At ang bagong testigo, hindi siya ang iniisip mong tagapagligtas. Ang mga salitang iyon ay tila isang matinding hampas sa akin. Sinubukan kong pagsamahin ng mga piraso ng impormasyong sinabi niya, ngunit tila nagkakalabo-labo ang lahat. Bakit mo sinasabi ito ngayon? Alam kong mahalaga si Marco sa'yo, pero kailangan mong malaman ng buong katotohanan bago pa man maging huli ang lahat. Hindi ko alam kung paano tutugon sa kanyang mga sinabi. Ang mga damdamin ko para kay Marco ay nagsimulang mag-alinlangan. Sino nga ba siya sa katotohanan? Ano ang mga lihim na itinatago niya? Sa aking pag-uwi, hindi ko maiwasang mag-isip. Ang mga alaala ng aming mga pag-uusap ni Marco ay nagbalik sa akin. Ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga pag-amin, lahat ay tila nagsimula ng magduda. Kinabukasan, muling bumisita ako kay Marco. Sa kanyang mga mata, kita ko ang pag-asa na unti-unting nabubuo. Ngunit sa likod ng mga mata niyang iyon, may mga tanong na kailangang sagutin. Marco, may kailangan akong itanong sa'yo. Sabi ko. Ang boses ko ay puno ng pag-aalinlangan. Ano yun, Elise? Tanong niya. Tila walang kaalam-alam sa aking nalaman. Mahalaga ka sa akin, Marco. Pero may mga bagay na kailangan kong malaman. Ano ang totoo? May itinatago ka ba sa akin? Hindi siya agad nakasagot. Ang katahimikan ay nagbigay daan sa isang tensyon na tila bumalot sa amin. Elise, mahalaga ka rin sa akin. Pero hindi lahat ng bagay. Hindi lahat ay madali kong maibabahagi. Ang pag-amin na iyon ay tila naging isang matinding dagok sa akin.
Ano nga ba ang mga lihim na iyon? At bakit tila ang bagong testigo ay may ibang motibo? Sa aking pag-alis sa kulungan, ang mga tanong ay patuloy na gumugulo sa akin. Ang pag-ibig ko kay Marco ay tila nagiging isang laro ng pagtuklas sa katotohanan. Ngunit sa likod ng mga tanong na iyon, ang pahayag ng kaibigan ni Marco ay patuloy na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao? Sino ang tunay na may sala? Sa aking paglalakbay sa pagtuklas, alam kong hindi ko na maaaring baliwalain ang mga babalang iyon. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng mga tao sa paligid ko, hindi ko mapigilan ang pag-usbong ng pagtitiwala sa kanya. Ang mga pag-uusap namin sa pagitan ng mga rehas ay hindi lamang simpleng palitan ng mga salita, kundi paglalakbay patungo sa kaibuturan ng aming mga damdamin. Sa bawat pagkikita ay tila bumabalik ang saya sa kanyang mga mata, na dati tila nawalan ng liwanag. Bakit mo ako pinili? Tanong niya minsan, habang nakaupo kami sa lumang mesa sa loob ng silid na panauhin ng kulungan. Ang tanong ay tila isang punyal na tumagos sa akin, hindi dahil sa pagdududa, kundi sa katotohanan ng aming sitwasyon. Nakita ko ang aninong nasa likod ng iyong mga mata. Ang aninong hindi mo na ipapakita sa iba. Sagot ko. At alam ko, sa kabila ng lahat, may pag-asa pa sa loob mo. Ngumiti siya, ang ngiti na tila ba'y sinag ng araw pagkatapos ng mahabang pag-ulan. May mga bahagi ng kanyang kwento na hindi ko pa alam. Ngunit sa bawat araw ay mas nagiging malapit ang aming mga puso. Minsan, sa tahimik na oras ng gabi, iniisip ko kung paano pa siya nagbabago. Ano ang mga lihim na tinatago niya sa likod ng kanyang tahimik na katauhan? Sa kabila ng lahat, ang pangarap ko ay para sa kanyang kalayaan. Hindi lamang mula sa pisikal na kulungan, kundi mula sa mga tanikala ng kanyang nakaraan. Isang araw, habang nagbabasa ako ng mga dokumento sa bahay, natuklasan ko ang isang papel na tila naglalaman ng mga pahiwatig tungkol sa kaso ni Mark. Hindi ko inaasahan na ang mga detalye ay magiging magulo at puno ng mga kontradiksyon. May mga pangalan ng iba pang nasangkot, mga pangalang hindi pa niya nababanggit sa akin. Pumasok ako sa kulungan kinabukasan na puno ng mga tanong. Sa pag-uusap namin, siya ay naging tahimik, tila ba may tinatago. Nag-umpisa akong magduda, hindi sa kanyang pagkatao, kundi sa istorya na kanyang ibinahagi sa akin. Ano ang mga detalye na hindi pa niya sinasabi? Sa paglipas ng oras, nararamdaman ko ang pagigting ng tensyon sa pagitan namin. Pero, ang determinasyon kong malaman ang katotohanan ay hindi naglalaho. Mark, may nais akong itanong sa'yo. Sinimulan ko. Sinusubok ang kanyang reaksyon. Hindi siya umimik agad, ngunit nagbigay siya ng senyas na magpatuloy ako. Tungkol sa kaso mo. May mga pangalan na hindi mo pa nababanggit sa akin. Sino sila? Sumandal siya sa upuan. Ang kanyang mga mata ay naging malamlam. May mga bagay na mas mahirap sabihin kaysa sa inaakala mo. Pero kung talagang nais mong malaman, kailangan mong maging handa sa katotohanan kahit masakit ito. Ang mga salitang iyon ay tila apoy sa aking puso. Alam ko na sa puntong iyon, ang aming relasyon ay umabot na sa kritikal na bahagi. Ako ay handang tanggapin ang anumang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. At sa kabila ng lahat, nanatili ang aking pag-asa na ang aming pagmamahalan ay magdadala sa amin sa liwanag. Lumipas ang ilang araw at sa wakas, nagdesisyon siyang sabihin ang lahat. Sa isang malamig na umaga, habang ang hamog ay bumabalot sa paligid, muling nagkita kami. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, ngunit may bahid ng pangamba. Sa likod ng aking kaso, may mga tao na mas makapangyarihan kaysa sa inaakala mo. Simula niya. Ginamit nila ako para sa kanilang sariling kapakanan.
Isa akong kasangkapan, hindi isang kriminal na nagkasala ng kusa. Ang kanyang mga salita ay tila isang pagsabog sa aking isipan. Hindi ko inaasahan ang bigat ng kanyang revelasyon. Ang kanyang pagkakulong ay hindi lamang bunga ng kanyang sariling pagkakamali, kundi ng mas malalim na kasinungalingan na bumabalot sa sistema. Ngunit, paano ko ito mapapatunayan? Tanong ko, puno ng pag-aalala. May mga ebidensya, mga taong may alam, ngunit kailangan mong mag-ingat. Hindi lahat ng mukha ay mapagkakatiwalaan, babala niya. At doon sa likod ng kanyang mga mata, nakita ko ang isang pahiwatig ng pag-asa. Ang aming laban para sa katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang naglalaro sa aking isipan. Sino pa ang may alam sa katotohanan ito? At sa likod ng kanyang mga salita, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang tao mula sa aking sariling buhay ang maaaring kasangkot. Habang naglalakad ako palabas ng kulungan, ang mga hakbang ko ay naging mabigat. Ang kanyang revelasyon ay naging isang bagong simula. Ngunit ang mga tanong na bumabalot sa aking isipan ay hindi pa rin nawawala. Sa kabila ng aming pagmamahalan, ang dilim ng nakaraan ay patuloy na sumusunod sa amin. At sa likod ng lahat ng ito, isang pangalan ang bumabalik sa aking alaala. Isang pangalan na hindi ko inaasahan. Si Kuya Benji, ang kaibigan ng aming pamilya. Siya ang naging inspirasyon ko sa pagtulong sa iba. Ngunit paano kung siya ay bahagi ng kasinungalingan na bumabalot sa aming mga buhay? Nang bumalik ako sa piitan kinabukasan, dala-dala ko ang pag-asang isinilang mula sa mga huling pag-uusap namin ni Lucas. Alam kong marami pa akong hindi alam tungkol sa kanya. Ngunit nagtitiwala ako na may kabutihan sa kanyang puso. Sa bawat pagbisita ko, tila unti-unti kong nakakalimutan ang rehas na naghihiwalay sa amin at nararamdaman pa naman kong may espesyal na namamagitan sa aming dalawa. Habang naglalakad ako patungo sa kanyang selda, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. May mga tanong na bumabalot sa isip ko. Ano nga ba talaga ang nag-udyok sa kanya upang makulong? Paano siya nagkaroon ng ganitong sitwasyon? Ngunit sa kabila ng mga katanungang iyon, alam kong may bahagi sa aking puso na naniniwalang may pag-asang magbago siya. Nang makita ko siya, nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Nakangiti siya sa akin, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. "Kamusta ka na?" tanong ko, habang naupo sa bangko sa labas ng selda. "Mas mabuti na ngayon," sagot niya. "Ikaw ang dahilan." Naramdaman kong uminit ang aking pisngi sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahang magiging ganito ang aming usapan. Nais kong malaman pa ang kanyang kwento, ngunit ayokong pilitin siya. "Lucas," simula ko. "Alam kong mahirap para sa'yo ang magkwento, pero gusto kitang maintindihan. Ano ba talaga ang nangyari?" Tumahimik siya sandali. Tila iniisip kung paano sasabihin ang katotohanan. Sa wakas, nagsalita siya. "May mga bagay na nagawa ako na hindi ko pinagmamalaki. Nasangkot ako sa isang krimen dahil sa maling desisyon, pero hindi ako ang nag-iisang may kasalanan." Nagulat ako sa kanyang sinabi. "Ano ang ibig mong sabihin?" "May mga tao na nagudyok sa akin. Mga taong pinagkakatiwalaan ko," paliwanag niya. "Pero sa huli, ako pa rin ang nagdesisyon na gawin iyon. Ayokong isisi sa iba ang mga pagkakamali ko." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Napagtanto kong hindi simpleng tao si Lucas. Siya ay isang tao na may kapintasan, ngunit handang harapin ang kanyang mga pagkakamali. "Lucas, naniniwala ako na kaya mong magbago," sabi ko. Sinusubukan kong ipakita ang aking suporta. "May mga tao na handang tumulong sa'yo, tulad ko."
Nagpasalamat siya sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik ang kabutihan mo. Wika niya, tumingin siya sa akin ng may sinseridad. Nang matapos ang aming pag-usap, lumabas ako ng piitan na puno ng pag-asa. Ngunit habang naglalakad ako pauwi, may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang lalaking hindi ko kilala ang lumapit sa akin at nagbigay ng isang sulat. "Buksan mo ito kapag nasa bahay ka na," sabi niya bago siya umalis. Naguluhan ako ngunit sumunod na lamang sa sinabi niya. Pagdating ko sa bahay, agad kong binuksan ang sulat. "Iwasan mo si Lucas. Hindi siya ang iniisip mong tao. May mga bagay na hindi mo pa alam." Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang mga salitang iyon. Sino ang nagpadala nito? Ano pa ang hindi ko alam tungkol kay Lucas? Lahat ng mga pag-aalinlangan at takot ay bumalik sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na nagsasabing manatili akong nananalig sa kanya. Ngunit paano kung totoo ang babala? Paano kung may panganib sa likod ng mga ngiti at mga pangako ni Lucas? Sa mga sandaling iyon, natanto ko na kailangan kong magdesisyon. Mananatil ba akong naniniwala sa kanya o susundin ko ang babala ng sulat? Isa itong desisyon na maaaring magbago ng lahat. Habang nakatitig ako sa sulat, isang tawag sa telepono ang dumating. Numero ito na hindi ko kilala. Sinagot ko ito at isang malamig na tinig ang narinig ko mula sa kabilang linya. "Alam kong binasa mo na ang sulat. Ito lang ang masasabi ko. Ang mga desisyon mo ngayon ang magtatakda ng kinabukasan mo. Mag-ingat ka." Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung sino ang nasa kabilang linya. Ngunit alam kong hindi ko ito dapat ipagsawalang bahala. Ang lahat ng ito ay tila isang laro ng tiwala. At ako ay nasa gitna ng isang mapanganib na laro. Ang araw na iyon ay nagtapos sa isang hindi inaasahang takot at pag-aalinlangan. Ngayon, higit kailanman, kailangan kong maging matalino sa aking mga susunod na hakbang. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aking puso ay nananatiling nagtatanong. Sino nga ba talaga si Lucas? At ano ang kanyang tunay na kwento? Sa paglipas ng mga araw, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinubukang pawiin ang pag-aalinlangan sa aking puso. Si Daniel, ang lalaking nakakulong sa selda ng piitan, ay naging sentro ng aking mundo. Sa kabila ng lahat ng kwento at paratang na binitiwan laban sa kanya, nanatili akong tapat sa paniniwala na may pag-asa pa siyang magbago. Isang umaga, habang papunta ako sa bilangguan upang dalawin siya, nakatanggap ako ng liham mula sa isang hindi kilalang nagpadala. Nakasulat ito sa magulong sulat kamay na para bang minadali. "Huwag kang magtiwala kay Daniel. Hindi siya ang iniisip mo. May mga bagay na hindi mo pa alam." Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ito. Sino ang nagpadala nito? At bakit ngayon? Sa kabila ng agam-agam, nagpatuloy ako sa aking plano. Mahigpit ang hawak ko sa mga bagay na pinaghahandaan kong ibahagi kay Daniel. May dala akong balita tungkol sa posibilidad ng kanyang parol. Isang bagay na matagal na naming inaasam. Ngunit habang nakaupo ako sa harap niya, tila may pader na biglang tumayo sa pagitan namin. Ang kanyang mga mata, dati puno ng pag-asa, ay tila nag-iba, may kakaibang lamlam at pag-iwas. "Anong problema, Daniel?" tanong ko. Sinusubukang basagin ang katahimikan. Ngunit hindi siya sumagot agad. Sa halip, umiling siya, tila pinipilit na itago ang isang bagay. "Basta, huwag ka lang masyadong umasa," sabi niya sa wakas, kasabay ng pag-iwas ng tingin. Hindi lahat ng plano ay nagtatagumpay. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba sa tono ng kanyang boses. "Anong ibig mong sabihin? Hindi ba dapat tayong umaasa sa magandang pagbabago?" Ngunit bago pa niya masagot,
Biglang may pumasok na bantay. Humihingi ng paumanhin sa pag-abala. May bisita ka, Daniel. Aniya. Mukhang importante. Akala ko'y ako lamang ang tanging bumibisita sa kanya, kaya't nagulat ako. Tumayo si Daniel at lumingon sa akin na para bang may gustong sabihin, ngunit pinipigilan ang sarili. Sinundan ko siya ng tingin habang siya'y umaalis. At ang aking puso'y hindi mapakali sa batid kong mayroong hindi tama. Habang naghihintay sa kanyang pagbabalik, bumalik ang aking isip sa liham. Sino ang nagpadala nito? Ano ang hindi ko pa nalalaman tungkol kay Daniel? Pinilit kong palamigin ang aking isip, ngunit ang mga tanong ay tila mga bubuyog na patuloy na bumubulong sa aking pandinig. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Daniel, ngunit may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Sinong bisita iyon? Tanong ko agad. Sinusubukang alamin kung ano ang nangyari. Hindi ko siya kilala, sagot niya. Ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang boses. May sinabi siyang dapat mong malaman, ngunit hindi ko kayang sabihin sa'yo ngayon. Daniel, ano ba talaga ang nangyayari? Ang tanong kong puno ng pagtataka at pangamba. Bakit parang may itinatago ka? Ngunit bago pa niya masagot, biglang nag-ingay ang alarm ng bilangguan. Nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga bantay ay nagkukumahog, tila may nangyari sa isa sa mga selda. Ang ingay ng sirena ay nagbigay ng karagdagang tensyon sa paligid. Jessica, kailangan mo nang umalis, sabi ni Daniel, seryoso at puno ng pag-aalala. Hindi ligtas ang sitwasyon ngayon, pero sinubukan kong tutulan, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay, tila nagmamakaawa. Pakiusap, Jessica, umalis ka na. Sa huli, wala akong nagawa kundi sundin siya. Habang lumalabas ng piitan, ang aking isip ay puno ng katanungan at ang puso ko'y hindi mapalagay. Ano ang nangyayari? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Pagsapit ko sa labas, nakita ko ang isang pamilyar na muka. Si Detective Reyes, ang pulis na unang nag-imbestiga sa kaso ni Daniel. Jessica, kailangan nating mag-usap. Anya. Hindi maipinta ang ekspresyon. Hindi ko alam kung ano ang punot dulo ng lahat ng ito. Sagot ko, halatang litong-lito. Ano ba ang nangyayari? Basta, kailangan mong malaman na may bagong ebidensya kaming natagpuan. Sabi niya, kasabay ng pag-abot ng isang folder. May mga bagay na hindi mo pa alam tungkol kay Daniel. Binuksan ko ang folder. At ang mga litrato at dokumento ay tila mga piraso ng puzzle na hindi ko pa nakikita. Sa puntong iyon, naramdaman kong may malaking pasabog na paparating. Isang twist na babago sa lahat ng aking pinaniniwalaan. Habang binabasa ang mga papeles, ang boses ni Detective Reyes ay patuloy na umaaling-awngaw sa aking isip. Hindi lahat ng nakakulong ay may kasalanan. At hindi lahat ng malaya ay inosente. Sa dulo ng mga dokumento, natagpuan ko ang isang sulat kamay na tala. Isang kasalanan ang magtiwala sa maling tao. Ang mensahe ay tila nag-iwan ng malamig na hangin sa aking paligid. At sa kabila ng liwanag ng araw, ang mundo ko'y biglang nagdilim. Ano ang tunay na kasalanan ni Daniel? At sino ang dapat kong pagkatiwalaan sa mundong puno ng kasinungalingan? Habang tumitindi ang ingay ng sirena sa likuran, isang bagay ang malinaw. Ang kwentong ito ay malayo pa sa wakas. Ang mga araw ay tila lumipas na parang alon na tahimik na dumadampi sa dalampasigan. Ang aking pagdalaw kay Marco sa kulungan ay naging bahagi na ng aking lingguhang ritual. Isang banal na seremonya na nagbibigay sa akin ng kakaibang pag-asa sa kabila ng kanyang kalagayan. Sa kabila ng malamig na hangin at mabigat na mga pader ng kulungan, tila ba may nag-uugnay sa aming dalawa na hindi ko maipaliwanag. Isang umaga, habang ako'y naglalakad patungo sa kulungan,
Ang aking isip ay puno ng mga tanong na paulit-ulit na bumabag-abag sa akin. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanyang pagkakakulong? Hindi ko pa rin maiwasan ang pagdududa kahit pa sinabi na niya sa akin ang kanyang bersyon ng kwento. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at pagsisisi. Ngunit may bahagi ng aking puso na nagtatanong kung sapat na nga ba iyon. Pagdating ko sa kulungan, nakarinig ako ng usapan mula sa ibang mga dalaw na nagkukwento tungkol sa bagong impormasyon sa kaso ni Marco. Ang kanilang boses ay pabulong, na tila ba may lihim na hindi dapat malaman ng iba. Lumapit ako sa kanila, nagkunwaring walang malay, at sinubukang makinig sa kanilang pinag-uusapan. Alam mo ba na may bagong ebidensya laban kay Marco? Sabi ng isang babae na may hawak na maliit na papel. Oo, narinig ko nga. May nahanap daw na witness na handang tumestigo laban sa kanya. Sinasabi na hindi lang siya basta kasangkot, kundi siya ang utak ng lahat. Sagot ng isa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang aking puso ay kumirot sa narinig. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang mga salitang iyon ay tila punyal na tumusok sa aking puso. Nagsimula akong mag-alinlangan sa aking pananampalataya sa kanya. Ngunit hindi ko maaring hayaan na basta-basta na lang mawalan ng tiwala. Sa aming pag-uusap sa araw na iyon, napansin kong mas tahimik si Marco kaysa sa dati. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong iparating na hindi ko maipaliwanag. Bakit parang may bumabagabag sa'yo, Marco? Tanong ko sa kanya habang tinatanaw ko ang kanyang mga mata. Nagbabaka sakaling makahanap ng kasagutan sa kanyang katahimikan. May mga bagay na mahirap ipaliwanag, Lila. Sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng kirot. Minsan, ang mga tao ay hindi naniniwala sa katotohanan kahit anong gawin mo. Ang mga ebidensya ay maaaring makapanlin lang. Hindi ko alam kung paano ko siya papakalmahin. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan sa akin ng pag-aalinlangan. May bahagi ng aking puso na naniniwala sa kanyang inosensya. Ngunit ang mga bulong ng ibang tao ay nagbigay ng duda sa aking isipan. Sa gitna ng aking pagkalito, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Hindi ko maaaring hayaang magtagumpay ang alinlangan sa aking puso. Kaya't nagdesisyon akong magsaliksik sa kaso ni Marco. Nagpunta ako sa silid-aklatan at sinimula ng aking paghahanap. Ang mga lumang pahayagan ay puno ng mga artikulo tungkol sa krimen na kanyang kinasangkutan. Habang binabasa ko ang mga ito, may mga detalye na tila may koneksyon sa mga narinig kong bulong kanina. Sa isang artikulo, may binanggit na isang witness na hindi pa lumalantad. Ang witness na ito ay may hawak na ebidensya na magpapatunay sa tunay na nangyari noong gabing iyon. Ngunit, ang pangalan ng witness ay hindi inilagay sa artikulo. Tila ba may nagtatago ng katotohanan? Habang binabasa ko ito, naramdaman ko ang pagragasa ng adrenaline sa aking katawan. Kailangan kong malaman kung sino ang witness na ito. Kailangan kong makausap siya upang malaman ang tunay na nangyari. Ang aking pagnanasa para sa katotohanan ay nag-udyok sa akin na kumilos. Sinubukan kong alamin kung paano ko makikita ang witness na ito. Nagsimula ako sa mga lumang tala ng pulisya. Ang mga dokumento na maaaring magbigay liwanag sa aking mga katanungan. Ngunit habang sinusuri ko ang mga ito, may napansin akong kakaiba. Ang ilang mga dokumento ay nawawala. Tila ba may sinadyang magtago ng impormasyon? Ang aking pag-iimbestiga ay nagdala sa akin sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Isang lihim na pinto sa likod ng silid-aklatan ng aking natuklasan. At sa likod nito ay isang silid na puno ng mga lumang tala. Dito ko nahanap ang isang dokumento na may pangalan at address ng witness. Habang hawak ko ang dokumentong iyon,
Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Ito na ang simula ng pag-unravel ng katotohanan. Ngunit bago ko pa man maisip ang susunod na hakbang, narinig ko ang yabag ng mga paa sa likod ko. Layla, ano ang ginagawa mo rito? Isang pamilyar na boses ang bumulong sa aking likuran. Paglingon ko, nakita ko si Marco na nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Paano siya nakalabas ng kulungan? At bakit siya narito? Sa sandaling iyon, na-realize ko, may mas malalim na lihim na bumabalot sa aming kwento. At ang twist na ito ay magbabago ng lahat. Sa mga nakaraang linggo, unti-unting nababalot ng pag-aalala ang aking puso. Ang mga sulat ni Elias ay tila nagbabago ang tono. Sa una, puno ito ng pag-asa at pagmamahal. Ng mga pangarap na magkasama sa labas ng malamig na pader ng piitan. Ngayon, may bahid ng kaba at pagtataka ang bawat salitang kanyang isinusulat. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may nagbabadya. Nagdesisyon akong bumisita muli sa kanya. Sa kabila ng takot, may bahagi sa aking puso na nagsasabing, kailangan kong marinig mula sa kanya ang katotohanan. Pagdating ko sa kulungan, may kakaiba sa paligid. Ang mga bantay ay tila mas alerto. Ang ingay ng mga kuliglig sa labas ay tila ba nagbabadya ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Pag-upo ko sa harap ni Elias, kita ko agad ang pagbabago sa kanyang anyo. Ang mga mata niyang dati puno ng sigla ay tila ba naglaho. Mahal, bungad niya. Ngunit may sakit sa boses niya. May kailangan akong ipagtapat sa'yo. Napalunok ako. Ang kaba sa dibdib ko'y lumalakas. Ano yun, Elias? Nagpakawala siya ng isang malalim na hinga. At sa mga sandaling iyon ay tila bumagal ang pag-ikot ng mundo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ngunit kailangan mong malaman. Ang kasalanang ibinibintang sa akin, hindi ko ginawa. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi nilang, pumatay ako. Isang bagay na hindi ko kailanman magagawa. Kinulong nila ako dahil sa mga ebidensyang itinanim. Mga ebidensyang isinubo ng isang taong pinagkatiwalaan ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang iniisip ang posibilidad na inosente siya. Paano nangyari iyon? Sino ang gumawa nito sa'yo? Bago ako makulong, may kasamahan ako sa trabaho na nagnais ng posisyon ko. Siya ang may kagagawan ng lahat ng ito. Ginawa niya ang lahat para masira ako, para mawala ako sa landas niya. Pakiramdam ko'y bumagsak ang lahat ng pinaniniwalaan ko. Ang lalaking mahal ko ay biktima ng isang mas malalim na kasalanan. Elias, hindi ko alam. Tumango siya. At kahit parang nawalan siya ng pag-asa, may determinasyon sa kanyang tingin. Kailangan kong makalabas. Kailangan kong patunayan ng inosente ako. Ngunit hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang pag-asa. Ako, isang simpleng dalaga, ang tanging taong maaaring makatulong sa kanya. Ano ang magagawa ko? Ngumiti siya. Kahit alam kong mahirap iyon para sa kanya. May isang tao sa labas na maaaring makatulong sa atin. Siya ang may hawak ng tunay na ebidensya. Ang kasamahan kong hindi natatakot sa panganib. Ngunit kailangan nating maging maingat. Ang taong nasa likod nito ay makapangyarihan. Tumango ako. Kahit ang takot sa puso ko'y lumalakas. Alam kong hindi ito magiging madali. Ngunit kung hindi ko susubukan, sino pa ang tutulong sa kanya? Sino ang taong iyon? Bago pa man niya masagot, isang bantay ang lumapit sa amin. Tapusin niyo na ang usapan. Oras na para bumalik sa selda. Kita ko ang pagkabigo sa mga mata ni Elias, ngunit may tiwala siya sa akin. Huwag mong kakalimutan, mahal. Si Marco, hanapin mo siya. Siya ang may alam. Paglabas ko ng kulungan, ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa isip ko. Si Marco!
Sino siya? Paano ko siya haharapin? Sa mga oras na iyon, alam kong nagsisimula na ang isang bagong kabanata sa aking buhay. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig lamang, kundi sa paghahanap ng katarungan. Sa pag-uwi ko, binalot ng dilim ang paligid. May kakaibang katahimikan na parang ang mundo ay nag-aabang sa susunod na mangyayari. At sa dulo ng daan, isang anino ang nagmamasid. Hindi ko maaninag ang mukha, ngunit alam kong may panganib. Sino siya? Bakit siya naroon? Habang papalapit ako sa pintuan ng aking tahanan, sinundan ako ng anino. Ang takot ay bumalot sa akin, ngunit hindi ako maaaring magpatalo. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kailangan kong iligtas si Elias. Ang gabing iyon ay nagtapos sa isang pangako. Hindi ko hahayaang manatiling nakatago ang kasalanan. Ngunit sa likod ng bawat hakbang ko, alam kong may nagmamasid. Sino ang taong iyon? At ano ang plano niya? Sa paglapit ng umaga, isang pag-asa ang bumangon sa akin. Ngunit kasabay nito, isang bagong takot. Ano ang susunod na mangyayari? Sa bawat hakbang ko, alam kong hindi ako nag-iisa. At sa bawat paggalaw, may panganib na nag-aabang. Sa tuwing bumibisita ako sa kulungan, ramdam ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang init ng aking damdamin para kay Marco ay hindi kailanman nagbago. Siya ang taong nagpatunay sa akin na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kalayaan, kundi sa kung paano natin ito pinapahalagahan kahit sa pinakamasalimuot na mga sitwasyon. Isang araw ng linggo, nagpasya akong bumisita kay Marco. Sa aking pagdating sa piitan, may kakaiba akong naramdaman. Parang may mabigat na enerhiyang bumabalot sa paligid. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit pilit kong iniwasan ang pakiramdam na iyon. Ngayon ay isang espesyal na araw dahil kami ay magdiriwang ng kanyang kaarawan. Bitbit ko ang kanyang paboritong cake na ako mismo ang nag-bake. Habang hinihintay ko siya sa visitors area, hindi ko maiwasang mapansin ang ilang mga gwardiya na nag-uusap sa gilid. May kung anong tensyon sa kanilang mga mata, ngunit pinili kong itutok ang atensyon ko sa mga bagay na mas mahalaga, ang pag-uusap namin ni Marco. Nang sa wakas ay dumating si Marco, may kakaiba sa kanyang mga mata. Para bang may gustong sabihin, ngunit nag-aalangan. Marco! Masaya akong makita ka ulit! Maligayang kaarawan! Bati ko sa kanya sabay abot ng cake. Ngumiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay tila may bahid ng pag-aalala. Salamat, Ana! Mahal na mahal kita! Tugon niya habang mahigpit na hinawakan ng aking kamay. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang kanyang pag-aalala. Madalas niyang itinatanong kung ayos lang ba ako, kung paano ang lagay ng pamilya ko. Parang may gustong itanong na hindi niya masabi. Marco, may problema ba? Parang ang lalim ng iniisip mo ngayon? Tanong ko sa kanya. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Ana, may kailangan kang malaman. Hindi ko na kayang itago pa ito. Ang dahilan kung bakit ako nandito sa kulungan ay hindi lamang dahil sa kasalanang alam mo. May mas malalim pa akong naging pagkakasangkot. Napatingin ako sa kanya. Naguguluhan. Ano ang ibig mong sabihin, Marco? May mga tao na hindi mo dapat pagkatiwalaan. May mga bagay na kailangan mong ingatan.